Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong hiram na video dito galing kay Good News Philippines. Ito yung kapariho ng pangalan ng ating channel, pero ito ay idol ko. Mas nauna to sa atin at malaki ang subscribers nito dahil magaling na vlogger. Anyway, kumuha ako sa kanya ng ating source dahil magandang kanyang content ngayon. Ito yung paglinis ni Trump sa Hormuz gamit ang mga underwater drones. Kaya nga ay matapang na pinasok ng Amerika, ng dalawang destroyers ng Amerika, ang Hormuz dahil pala ang ilalim ng karagatan ay nasurvey na, nalinis na ng underwater drones na of course gawa rin ng Amerika. Kaya ito ang video courtesy ng The Good News Philippines. Ng Iran, nag-deploy ang Amerika ng mga underwater drones para masigurong ang dadaanan ng daang-daang mga pangkomersyal na barko ay ligtas sa anumang banta. Ito ang kinumpirma ni President Donald Trump. We win regardless. We defeated them militarily. They dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. Lahat lumubog. Diba? Ito pala yung ginawa talaga dyan na disenyo ng IRGC para ma-choke nila ang Hormuz, para mahawakan nila. Ay gumawa talaga sila ng batalyon, isang batalyon na ka-assign dyan. At kumpleto sila, meron silang 158 warships, 158 ka-warships meron sila. Dyan mismo sa karagatan ng Iran at ng Hormuz. Lahat yan pinalubog ng Amerika noong kasagsagan ng gera. And then, ang natira ay itong tinatawag na swarm of speedboats. Yung mga speedboats na mayroong machine gun, mayroong mga manpads or itong mga parang bazooka, RPG, at mayroong iba pang mga armas. Ang mga speedboat na ito ay mabilis. Mabilis na mga klaseng speedboat. Ito yung swarm na tinatawag na mosquito, mga mosquito boats, na ito yung aatake sa mga barko in swarms. So ibig sabihin, saisinta daw yan o 30 ka speedboat na sabay-sabay na aatake. Kaya may hirapan ang computer pag hanap kung sino ang kalaban dahil ang dami-dami. Pero sa ngayon ay nagsitaguan ang mga mosquito swarms na yan. Nagsitaguan ang mga speedboats na yan kasi alam nila na kapag Amerika ang kalaban nila ay talagang mapulbos sila dyan. Kaya malayang nakapasok kahapon ang dalawang destroyers ng Amerika sa Hormuz. Tapos sinabi ng IRGC sa kanilang mga istasyon, sa kanilang channel, na wala daw pumasok na American destroyers. Napakasinungaling. Paano nila makita na may pumasok? Wala na nga silang gagamitan At nagtatago na sila ngayon sa mga lungga. Kaya hindi nila makikita kasi nasa underground sila, mga kababayan. Ganun kasinungaling itong IRGC. Okay, so sabi ni Trump, we defeated them militarily. Ibig sabihin, talo talaga sila. Patay na nga yung leader Supremo, patay na. Mga opisyalis, patay na. Second layers of set of officers, patay na rin. Third layer, papatayin pa. Di ba? Pati anak niya, wala, nakaventilator na Talagang grabe, kumatos. Putol ang paa. Yung vital organs niya, tinatamaan ng mga shrapnels Kaya nakaventilator na. Yan na lang daw yung hinihintay na madidbol. At kapag madidbol na yung bakla na si Mujtaba, ay sasabay yun sa pagbaon sa kanyang ama. Pero hindi nila maibabaon dahil naghihintay ang taong bayan sa Iran. Yung mga kamag-anak ng kanilang minasakir na mayroong 36,000 noong nakaraang buwan na minasakir nitong IRGC ay maghihiganti. Hindi daw ipababaon yan sa Iran ang katawan ng dalawang yan, mga kababayan. Yun ang problema nila ngayon. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng The Good News Philippines. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. Katulad ng pag-walk out nila sa peace negotiation ng Iran sa Islamabad. Either we have a deal or not, it doesn't make sense. It doesn't
give sense to me, sabi ni Trump. Walang kakwinta-kwinta kahit anong mangyari. Walang mawawala sa Amerika. Ang lahat ay kontrolado ng Amerika at ang Amerika ang mag-set ng terms. Ang Amerika ang magbigay ng termino kung kailan matapos at ano ang gagawin at ano ang mga kondisyonis. Mabuti nga, pinagbigyan sila ng kanilang mga kondisyons eh. Ang Iran eh. Kung si Putin pa yun, sasabihin walang kondisyon, makulong kayo. O ano kayo, di ba? Magbayad kayo o makulong kayo. Yun ang kay Putin eh, walang diplomasiya. Si Trump ay napakagaling talaga niyan. Genius yan eh. Okay, patuloy tayo. Ito na tong sinungaling na na spokesman ng IRGC. Ito, sinungaling Ipinipilit to na naman ng mukha. Iran na wala raw mga Nasa listahan na to ng Mossad eh. Iba ka sa susunod na araw, wala na rin to eh. barkong pandigma ng Amerika na dumaan sa Strait of Hormuz. Kahit itanggi pa ng Iran, mismong US Central Command ay nagpahayag na tuloy-tuloy ang kanilang O ayun, di ba? Mga kababayan. Dalawang destroyer yun, di ba? Tuloy-tuloy. Hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy ang itong ginagawa ng Amerika na paglinis ng Strait of Hormuz. Hindi lang yan para sa Amerika, kundi para sa lahat ng bansa. Lalo na sa NATO, makikinabang sila diyan sa paglinis sa Hormuz. Kapag malaya na silang makapasok, labas-masok diyan, ay of course, gaganda na ang daloy ng ekonomiya sa Europe, sa NATO. At yan ay tulong sa kanya ni Trump. Sa kanila ni Trump, tulong yan. Pero sa panahon na humingi si Trump ng tulong sa NATO, ay hindi sila nagbigay ng kamay. Tapos noon, 'di ba, sa Ukraine, Amerika ang tumutulong sa Ukraine ng malaki. Malaki ang gastos. Ang NATO ay parang chicken feed lang yung ginagastos nila pero ang Amerika, $300 billion ang ginastos sa giyera sa Ukraine. Grabe ang tulong ng Amerika, tapos kapag Amerika ang tutulong, ayaw nila dahil takot sila bombahin ng Iran. Napakaduwag, mga kababayan. Kaya ito na ang ating pangalawang confirmation video na totoo nga itong nangyari sa Iran na nilinis ang Hormuz. Nilinis ni Donald Trump. Okay, so tapusin na natin itong balitang to. Tinuloy nito ang pagpapadala ng mga armas sa Iran. Nalusutan ng mga barkong pandigma ng Amerika. Sinusuyod ng US Navy ang ilalim ng karagatan upang tanggalin ang mga bombang inilagay ng Iran. Strait of Hormuz, nililinis ng dalawang US destroyer upang masiguro na ang mga barkong dadaan dito ay ligtas sa anumang banta ng mines o bombang inilatag ng Iran military. Negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Pakistan. No deal, Ayun, ipinipilit so dito ng nga Iran ang nagtapos ang pagkakaroon ng peace talk sandatang kahapon. nuklear. Sa Islamabad, sa Iran, kahapon ba yun? Kahapon nga, Sunday ng umaga, natapos ang peace talk. Dahil ang pinaka-importante talaga dyan na deal ay itigil na nila yung kanilang nuclear program ng Iran. Pero ayaw nila eh. Sabi nila hindi pwede. Gagawa kami ng nuclear. Kaya uminit ang ulo ni Vance, di ba? Ni Vice President J.D. Vance. Uminit ang ulo at umuwi ng Amerika. Ngayon sabi ni Trump, with or without a deal, it doesn't make sense. Walang kakwenta-kwenta kung may deal o wala, bombahin ko kayo, angkinin ko yung Kharg Island, kukuha ako ng gasolina diyan, dalhin ko sa Amerika. Sabi ni Trump kahapon, 2 barko daw eh. Kukuha siya ng langis diyan sa Kharg, dalhin niya sa Amerika. Of course, malaking halaga yun eh, 2 barko. At least, makabawi naman sa gastos si Trump, di ba, sa ginawa niyang pagpunta sa Iran. Alright, mga kababayan, anong masabi niyo dito sa paglinis ng Amerika sa Hormuz, sa mga bomba na nandyan sa karagatan? Nilinis niya hindi lang para sa kapakanan ng Amerika, kundi sa buong mundo. Lalo na sa kanyang mga kapatid sa NATO na walang mga bayag, mga bakla, ay pwede na raw makapasok dyan. And of course, kasama na ang Pilipinas dyan, mga kababayan. At tungkol naman dito sa
pagbagsak ng Iran sa negosasyon na binasura nila na wala tayong deal, sabi ng Iran, dahil gusto namin nuclear talaga. Anong masasabi niyo mga kababayan sa mga nuclear na utok na ito? Utak nuclear eh. Itong mga Iranian IRGC. Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong yan sa aking avid followers. Ako'y saludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.